So kung meron kang FLUMEC o hydraulics o magte-take ka ng civil engineering board exam, sign mo na to para mag-aral. So tuloy lang natin tong topic natin sa hydrostatic force on plane surface. So past board exam problem to under HGE. At kaya ko pinili itong problem na to para masanay na tayong mag-convert ng pressure papuntang force, okay? So basahin nyo na lang kapag nagkataon na eto yung sinasagutan nyo, wala yung illustration na binigay. Kaya kayo ang bahalang mag-imagine kung paano nyo idodrawing yung nangyayari sa problem. Pero huwag kang mag-alala. Ituturo ko din sa inyo kung paano ba dapat talaga mag-analyze ng mga ganitong klase ng problem, okay? So ganito lang yan. So ang technique lang dito kapag medyo wordy yung problem or madaming sinasabi, hindi lang to pang HG in general to. Mapa MSTE, PSAT o kung ano man yan kapag ganito yung klase ng problem o madaming sinasabi nga, ang technique lang dyan, basahin nyo lang yan sentence by sentence. Kumbaga, himayin nyo lang yan isa-isa. For example na lang, eto nga sa problem na to. So himayin natin ang sabi, a vertical circular gate in a tunnel, 8 meters in diameter daw. So meron daw tayong circular gate, so nakaharap yan. Siyempre, para masolve natin ng maayos yung problem, as usual, i-drawing lang natin yan ng patagilid o kaya pa 2D. Ang kita nyo na lang dyan is yung thickness. So ang makikita nyo lang dyan is eto Ngayon, ano daw ang diameter niyan? 8 meters. So next naman daw, yung gate daw na yan has oil on one side and air on the other side. So ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin lang yan, hinahati ng gate natin yung oil at yung air. So ito yung gate natin, di ba? So meron kang oil sa isang side. Ano daw height niyan? 12 meters above the invert. So okay na tayo sa oil. Ngayon, since yung gate nga na yan, parang hinahati nga yung oil at yung air natin, matik, kung eto na yung oil mo, edi malamang andito na yung air mo at meron ka daw air pressure dyan na 40 kilopascals. So, kahit magkabaliktad dyan kayo bahala mag-drawing. Basta masunod nyo lang yung gusto sa problem na yung height ng oil, 12 meters, tapos yung air pressure naman is 40 kPa. Clear yun nakasunod So, take note lang natin na circular yung gate natin So, matik, yung center of gravity niyan, nasa gitna lang. So, alam naman na natin yan sa statics pa lang natin, di ba? Ngayon, ano sabi ko sa previous problems? Meron pa tayong isang point dyan. At ito naman yung tinatawag na center of pressure na saan located? Located below the center of gravity. So, dito banda yan, okay? Ngayon, ang tanong sa atin sa problem, saan daw tayo maglalagay dapat ng support located above the invert to hold the gate in position. So, ano ba kasi yung invert na yun, So, baka lang nagugulan kasi tayo sa invert, So, ang invert kasi, ayan yung nagre-refer sa lowest point or level ng pipe natin or ng channel natin para sa mga sewer lines or stormwater drains or etc. So, ang keyword dyan, lowest point. So, sa illustration natin, ibig sabihin lang yan, yung babang-babang level. Eto, okay? So, ano ulit hinahanap sa atin sa problem? Saan daw tayo maglalagay ng support para ma-hold natin yung gate natin in position? Or kumbaga, saan ba dapat natin ilagay yung support para equilibrium yung gate natin? So, dapat ba dito? Kasi hindi natin alam. Kapag dito natin nilagay yung support, hindi niya mabuhat yung tulak ng air at ng oil natin. Baka posible namang ganitong mangyari dyan. So sa sobrang bigat ng oil o pilit na pumapasok sa gate natin, baka hindi kayanin ng support natin at mabuksan yung gate natin. At kapag nabuksan yung gate natin, syempre papasok yung oil sa kabila. So since gumalaw yung gate natin, hindi equilibrium yung system natin. X yan. Ayun yung ayaw nung sa problem. So saan ba dapat? Dapat ba dito? Baka pag ginawa naman natin ganito, ganun din mangyari. Baka umikot lang din yung gate natin tapos pasukin na naman yung kabilang side. O dapat ba dito? O saan ba talaga natin dapat ilagay yung support na yan? Above the invert para walang pumasok na oil sa system natin at equilibrium yung gate natin. So hindi talaga natin alam yan. So assume na lang natin na nandito kunwari yung support natin. So ano ulit tong dimension na to? Diameter lang yan ng gate natin. So, 8 meters. Ngayon, ano ulit ang sinabi ko na dapat nyong gawin sa dimension? Simulang-simula pa lang ng problem.
hatiin nyo na kaagad yung dimension sa center of gravity. So, since circle lang naman tong gate natin, ang center of gravity nga lang yan is nasa gitnang gitna lang. So, kung ganun pala, kung 8 meters to, divide lang natin sa 2, magiging 4 meters na. Ngayon, radius na lang yan ng circular gate natin, okay? So, ito ay 4 meters, di ba? Ngayon, ano naman ang distance nitong support natin simula sa babang-baba ng gate natin or sa taas nga ng invert? Hindi natin alam yan kasi ayan nga yung hinahanap sa atin sa problem. Where will a single support be located above the invert? So, hindi natin alam yan, kaya tawagin na lang natin yung y. So, kung 4 meters to, tapos ito naman ay y, ano naman tong distance ng center of gravity papuntang support natin? E di 4 meters minus y lang yan. Clear yun ha? Dimension lang yan. Ngayon, medyo igitna lang natin tapos i-zoom in lang natin ng konti. So, meron tayong liquid, which is in this case, oil, tapos meron tayong gate. So, ibig sabihin yung oil na yan, nagpupumilit pumasok sa gate natin. Kumbaga, tinutulak niya yung gate natin pakanan. So, kung tinutulak, ibig sabihin, meron tayong force. At yung force na yan, ayan na mismo yung hydrostatic force na nanggagaling sa oil natin. At sa nakatutok yan? Somewhere below the center of gravity, dito sa center of pressure. Ngayon, alisin muna natin yung support natin. So, di ba, ito ay 8 meters. Tapos, meron tayong force galing sa oil na tumutulak sa gate natin pakanan. Tapos, meron nga daw tayong air pressure na equal naman sa 40 kilopascals. Ngayon, yung pressure kasi na yan, pwede natin yan i-convert into force. So, kung pwede natin i-convert yung pressure na yan into force, ibig sabihin, yung air pressure naman na yan ay tumutulak naman sa gate natin papuntang kaliwa. Kaso, paano natin malalaman kung gaano kalakas yung tulak? Paano natin i-convert yung pressure na to papuntang force? So, simple lang din yan, basic lang yan, dahil alam naman natin ang pressure galing sa strema, hindi ba't equal lang daw yan sa force over area. So, ang kailangan natin ay force, isolate lang natin siya sa equation. So, magiging force is equal to pressure times area. Ngayon, meron na tayong pressure, 40 kilopascals. Salpak na natin. Times area naman niya na ano. So, saan ba gusto tumulak ng air pressure natin? Hindi ba't papunta sa gate? So, ibig sabihin lang yan, multiply lang natin yan sa area ng gate natin. So, pi over 4 d squared, which is in this case, pi over 4 8 squared lang yan. So, kapag sinimplify natin yan, makukuha na natin yung force na pinuproduce ng air natin na equal naman daw yan sa 640 pi. So, anong unit? So, since kPa to, 640 pi kilonewtons yan, okay? So, na-convert na natin yung air pressure na 40 kPa into force. So, saan nakatutok yan? Somewhere below the center of pressure. At, mali yan. Tatandaan nyo na to ha. Tandaan nyo to, okay? Kapag ang air pressure ay i-convert natin papuntang force, wala yung eccentricity. So, kung walang eccentricity, nakatutok mismo yan sa center of gravity ng object or material natin. Or in this case nga, gate natin, okay? Ulitin ko ha. Kapag yung air pressure, kinonvert mo into force at ang ginamit mong pang-convert ay pressure is equals to force over area, wala yung eccentricity, okay? At dahil walang eccentricity, matik, nakatutok lang yan directly sa center of gravity ng object natin, okay? Well, actually, no, in reality, meron talaga yung eccentricity. So, dito talaga yung banda nakatutok. Kaso lang, kapag sinolve kasi natin yung eccentricity na yan, sobrang napakaliit lang ng value niyan na parang 0.0000 something na yung masasolve mong value. So, halos zero na nga yung value niyan. Pero yun nga, in reality, meron talaga yan. Pero since napakaliit nga lang, no, nine-neglect na natin yung eccentricity na yan kapag air yung pinag-uusapan, okay? So, nakatutok yan directly sa center of gravity. So, again kapag air ang pinag-uusapan, sa center of gravity mismo ang tutok niyan, okay? Unlike yung mga liquid na center of pressure yung tutok. Okay? Masunod? So, next naman. So, ano ulit dimension ng gate natin? 8 meters.
So kung 8 meters tong gate natin, tapos ang height naman ng oil natin is 12 meters, edi itong distance na to ng oil natin is equal lang sa 4 meters. So 8 meters yung gate natin, di ba? So kapag hinati natin yan sa center of gravity, 4 meters at 4 meters lang yan. Or kumbaga, radius nga lang siya ng circular gate natin, okay? So balik na natin yung illustration kanina, okay? So nandito yung support natin, di ba? Tapos itong distance ng support natin simulang babang-baba ay tinawag nga nating y, tama ba? So again, kung 4 meters to, tapos ito naman ay y, edi etong distance na to is equal lang sa 4 minus y. Ayan lang yung kanina, okay? So solve na natin yung hydrostatic force na nanggagaling nga sa oil. So PCGA na lang gamitin natin ha. Kunin lang natin yung pressure simula taas papuntang center of gravity. Dito. So, kunin na natin yung pressure hanggang center of gravity. So, gamma times H lang yan. So, FH is equal to 9.81 times 0.8. Ayan yung unit weight ng oil. Times height naman hanggang center of gravity. Ano ba yung height hanggang center of gravity dyan? Hindi ba eto yan? So, times 8. So, ito na yung height natin. So, gamma times H, yung buong yan, ay na yung pressure hanggang center of gravity. Times area ng gate ulit natin na pi over 4 times h squared lang yan. So kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ng hydrostatic force na pinuproduce ng oil natin is equal lang sa 3155.868 kilonewtons. So lagay na natin. Ngayon, solve na natin yung eccentricity niya. So ito yan. Ayun lang yung distance ng center of gravity natin sa force natin or center of pressure. So gawin na natin. So, E is equal to gamma ng liquid. So, oil yan, 9.81 times 0.8. Yung buong yan ay na yung gamma ng liquid natin. Times centroidal moment of inertia naman ng circle na ano? E di pi over 4, r to the 4th lang yan. Or simply, pi over 4, 4 raised to 4. Or pwede nyo din naman gamitin yung in terms of diameter na pi d raised to 4 over 64. Kayo bahala, same lang din makukuha yung sagot dyan, okay? So, since naka-vertical yung gate natin, 90 degrees lang yan. So, sin 90. Eh di same na lang to sa previous problems natin. Huwag na natin isulat kasi 1 lang din naman yan. Pero kung naligaw ka, panoorin nyo muna yung una nating videos patungkol sa hydrostatic force para nasa same page tayong lahat, okay? Anyway, over hydrostatic force lang natin yan na 3155.868 kilonewtons. So, kapag sinimplify natin yan, ang value ng eccentricity natin ay equal lang sa 0.5 meters. So, itong dimension na nasolve natin, lipat muna natin sa kabila para lang malinis. So, ano ulit height ng oil natin? 12 meters. Tapos, anong distance ng center of gravity hanggang force natin or center of pressure? Eccentricity lang yan at ang value nga niyan is equal lang sa 0.5 meters. So, 4 plus 4 plus 0.5, ang total dimension pala natin simula sa taas ng oil or tuktok ng oil hanggang force natin or hanggang center of pressure natin is equal lang sa 8.5 meters. So, kung 12 meters yung height ng oil, tapos ito nga ay 8.5 meters, edi itong distance na tong nasa baba ay 12 minus 8.5 meters lang. Edi 3.5 meters na pala to. Tapos ano ulit yung distance ng support natin hanggang baba ng gate natin or hanggang invert natin? Hindi natin alam yan, kaya pinangalanan nga natin na y. So kung 3.5 to, tapos ito naman ay y, edi itong distance na to ay 3.5 minus y lang yan. So ngayon, meron na tayong force galing sa oil. Tapos meron na din tayong force na galing naman sa air. Kaso lang, meron pa tayong force kasi na hindi pa natin napag-uusapan. Meron pa tayong reactions galing sa support natin. Meron tayong vertical reactions, tapos meron pa tayong horizontal reaction. So, ano magandang diskarte dito para hindi na natin na-solve yung reaction ng support? E di dyan mismo tayo mag-moment sa support natin para makancel yung reaction. E di problem solved, di na natin pa-problemahin yan. So, moment na tayo. So, summation moment forces sa support or sa hinge, equal lang yan sa ano? Equal lang yan sa 0 kasi nga gusto nating equilibrium yung gate natin. So, summation moment forces sa hinge equal sa 0, clockwise positive. So, unahin na natin yung moment yung sa oil.
So, force times distance lang yan. So, 3155.868 ang ikot niyan clockwise. Positive. Ayan na yung force natin times perpendicular distance ng force na yan sa support natin na ano. So, gaano kalayo yung force natin sa support? Ito lang yan. So, times quantity ng 3.5 minus y. So, okay na tayo sa oil. Ngayon naman, yung force naman natin sa air. Anong ikot niyan? Counterclockwise. So, negative. So, 640 pi times perpendicular distance ng force na yan sa support natin na ano? So, gaano kalayo yung force ng air natin sa support? Ito lang yan. So, times quantity ng 4 minus y. So, since wala na tayong iba pang nakikitang force, pwede na natin yung equate sa 0. So, kung titignan natin yung equation natin, isa lang yung unknown, y lang. At ayun na mismo yung hinahanap sa problem natin. So, para mapadali buhay natin, shift solve na lang natin yan. So, ang value ng y na masosolve natin dyan is equal lang sa 2.622 meters. So, para pala equilibrium yung gate natin sa ganitong case na 12 meters yung oil, tapos may air pressure ka na 40 kPa, dapat pala yung support natin is located 2.622 meters above the bottom of the gate natin. At ayang 2.622 meters na yan, ayan na yung sagot natin sa problem. Pero dagdag ko na lang din, baka kasi naglalaro sa isip nyo since napag-usapan na din natin yung equivalent height or equivalent pressure sa previous problems natin, bakit yung air pressure hindi na lang natin convert into water? Or yung air pressure hindi na lang natin convert into oil, no? Ganito kasi yan. Pwede nyo gawin yan actually, wala dong problema. Ang kaso lang, ang pangit doon, dalawa yung isasolve mong eccentricity. Meron kang isasolve na eccentricity para sa oil sa kaliwa, tapos meron ka na namang eccentricity na isasolve para sa kanan. So, magiging resulting na illustration mo dyan is ganito. So, kung titignan mo pa lang, nakakapagod na mag-assign ng dimension dyan, magulo. Kung kayo papapiliin, ganitong magiging sabog dimension mo ang gagawin mo o etong mas malinis. So, syempre, kung ako sasagot niyan, mas pipiliin ko yung mas madali, yung mas malinis kung ano yung ginawa natin. So kung may natutunan ka, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe at lagi niyong tatandaan na mas gwapo kayo at mas maganda kayo kapag may alam kayo. Ako nga pala si Engineer Cruz. Salamat!